Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, ika-16 sa buwan ng Setyembre, ginugulitan natin si Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga kapwa martir, mga nagtalaga at nagbigay ng kani-kanilang mga buhay alang-alang sa pagtatanggol sa pananampalataya. Kaya sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, nawa tayo rin ay magkaroon ng kakayanan na magbigay ng ating mga sarili, hindi na lamang siguro sa kamatayan, kundi sa ating pang-araw-araw na paglilingkod sa Diyos. Kaya't aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan, at masigasig na gumagawa na para sa pagkakaisa ng sambayanan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito. Ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan. Isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay, mamahala sa sariling sambahayanan, iginagalang at sinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao
kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan. Kailangan siya'y matagal nang nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo at tuloy mahatulan, gaya ng dyablo. Kailangan ding siya'y iginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya sa ating ipinahayag at walang dapat ikahiya. Kailangan subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangan ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi mapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kanyang mga anak. Ang tagapaglingkod na tapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipapahayag ang pananampalataya na sa atin dahil sa ating pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, o puon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali, walang kapintasan. Kailan ka kaya darating? Sa akit ako'y lalapitan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Siyang naninira ng kanyang kapwa'y aking wawasakin. Di ko papayagan ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila. Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga baybayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga minamahal naming Pilgrims of Hope, lalo tigit ngayong taon ng Jubileo, muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Sa araw pong ito, tayo ay tinatawag ng Diyos na magsilbing halimbawa sa pananalangin. Pray before you act. Pray as if you are thinking bago gumawa ng mahalagang desisyon. Ang tawag po natin dito ay discernment. Sa Ebanghelyo, nakita natin na bago piliin ni Jesus ang kanyang mga alagad, nagpuyat siya sa pananalangin buong gabi sa piling ng Ama. Ano yung ibig sabihin nito sa atin? Una, yung kahalagahan ng panalangin bilang pundasyon sa ating mga desisyon. Maaari tayo bilang tao, may mga pagkakataong tayo nagiging padalos-dalos. Nadadala ng emosyon, nadadala ng ating mga damdamin na, eto, sige, okay na iyan. Ito na lamang, magkakaigi din naman. Hindi basta-basta pumili si Jesus. Hindi niya pinili ang mga apostol dahil sa panlabas na karangalan o dahil sa kanyang kagustuhan o dahil sa kagustuhan ng iba. Hindi pumili si Jesus dahil lamang popular silang mga tao. Siya'y nanalangin muna. I would like you to look into that detail. Jesus prayed before making any decision. Inilapit niya ang kanyang puso sa Ama. Humingi ng patnubay, humingi ng liwanag. Kaya tayo rin, mga minamahal kong kapatid, kapag nahaharap sa mahalagang desisyon, maging sa pamilya, sa trabaho, sa komunidad, madalas tayong nagmamadali. Ngunit ang modelong ibinibigay ni Jesus ay malinaw. Maglaan tayo ng oras upang manalangin, upang makausap ang Diyos, humingi ng gabay, at maging bukas sa kanyang kalooban. Ikalawang bagay, pananalangin at pagkilos, hindi natin ito pwedeng paghiwalayin. Pagkatapos ng magdamag na pananalangin ng ating Panginoon, lumabas si Jesus sa bundok at gumawa. Nagturo, nagpagaling, nakinig sa mga tao. Faith without works is dead. Lagi yang magkatambal. Kung meron kang pananampalataya, you must be moved to action. Hindi tayo sapat na nananalangin lamang. Dapat maibahagi natin yung ating sinasampalataya. Mayroong dapat na pagkilos. Kapag ang pananalangin ay humantong sa pagkilos ayon sa kalooban ng Diyos, doon lumalabas ang tunay na kanyang pagiging mga alagad. Kahuli-hulihan, ikatlong bagay, bilang mga alagad ni Jesus, tayo rin ay tinatawag ng Diyos. Sa ating mga pagbasa, partikular, balikan natin yung unang pagbasa kanina.
tayo ay pinaalalahanan na mamuhay ng may dangal. Iwasan yung mga gawa na may kamalian at magpakita ng kabutihan. Ang pagkilos natin bilang mga Kristiyano, nawa, patuloy na nakaugat sa ating pananampalataya kung paano tayo magsalita, kung paano tayo umibig, kung paano tayo makitungo sa kapwa. Dapat ito'y nagmumula sa isang pusong nakayakap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mga minamahal kong kapatid, ngayong araw, ang hamon ni Jesus para sa atin, gaya niya, find time for prayer. Maglaan tayo ng oras para sa pananalangin, lalo na bago gumawa ng desisyon. Huwag nating ipagsawalang bahala ang paglapit sa Diyos. At pagkatapos ng pananalangin, nawa, patuloy tayong lumakad ng may tapang sa ating buhay at tayo maging liwanag sa iba. Nawa, patuloy tayong dumulog sa Diyos, patuloy tayong lumapit sa Kanya, hindi lamang sa oras ng pangangailangan, kundi sa pang-araw-araw nating buhay upang tayong lahat bigyan niya ng patnubay, bigyan niya ng gabay. Kaya ngayong araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng isang dakilang bagay. Find time for prayer. Nawa, ang ating mga buhay ay laging nakaugnay sa pananalangin. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahaing nagdulot ng kagitingan upang matiis sina San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sabayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Maraming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalidis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
Manalangin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sabayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. sa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawa't mabag. Ang sasagawa pong second election ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindok, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming nang napagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritong ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita ni San Cornelio at San Cipriano sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenarya ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa namubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, simula po noong September 14 hanggang 22 ay isinasagawa ang nobina at misa sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ito po ay sa 5 ng hapon araw-araw at 6 ng gabi kapag linggo. Mangyaring magabayan po tayo ng mga hanay na gawain na makikita sa ating screen, sa ating Facebook page, at sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-4,
Malugod po namin kayong inaanyayahan na saksihan ng isang natatanging pagtatanghal ng Ministry for the Youth hingil sa buhay at kabanalan ng ating patrong si Santo Padre Pio. Ang musical play na pinamagatang Francesco Forgione, isang musikal, ay gaganapin sa ika-20 ng Setyembre pagkatapos ng Misa Novena. Ang ticket distribution ay isasagawa mamayang hapon bago magsimula ang Novena. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasa ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robes at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparo ng una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo at lipayan, Kanyang pagkaling at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng Kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y tatayo at tayo po'y sama-samang mananalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina, sambahin ng Panginoon ang makapangyarihan Diyos. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. At ang lahat ay kanya maging mataas na kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Tayo'y lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalingan niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumampandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. Awi tayo po. Ang Diyos ngayon nagbigay makalangit na lakas, bawat araw may ningning, bukso ng hangit kidlat, katandagan ng lupa, kalaliman ng dagat, siyang lahat ang may gawa, kaya puso'y may galak. Ang Diyos ngayon nagdala, lakas na aking tulong, karunungang gagabay sa aking magtatanggol. Daan niya'y daraanan, besig niya'y aking bubong. Siya ay kaibigan, tunay na Panginoon. Kaya sa aking pag-ising alay ipasasalamat sa makapangyarihan Diyos na aking nililiyag. Sa lahat ng panahon aking ipahahayag, isang Diyos at tatlong persona pinagmulan ng lahat. Tayo po'y maupo. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, Panginoon, at aking matutuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Ang aking awitin ay ang pagtatapat at ng karunungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon kong mahal. Ang aking susunding tumpak na ugali walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akit ako'y lalapitan? Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masamay di ko tutulutan. Ang sino mang taong gawa ay masama, di ko sasamahan. Di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin ang masunod ko'y ang gawaing tapat. Maging sa isipan, di ko iisipin ang gawan di tumpak. Siyang naninira ng kanyang kapoy aking wawasakin. Di ko papayagang ang mapagmalaking hambog kung tumingin. Ang lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa. Sa aking palasyo ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat ay tutulutan ko na maglingkod sila.
Sa aking palasyo, yaong sinungaling, di ko papayagan. Sa aking harapan, ang mapagkunwari, di ko tutulutan. Lahat ng masama araw-araw sila'y aking wawasakin. Lahat ng masama sa lungsod ng Diyos ay palalayasin. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako'y umaawit patungkol sa iyo, O Panginoon, at aking matututuhan sa iyo ang ugaling walang kapintasan. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. Napakadakila mo, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Purihin at parangalan ang iyong pangalan habang panahon. Makatarungan ka at tapat sa lahat ng ginagawa mo. Matutuwid ang iyong landas. Walang kinikilingan ang mga hatol mo. Talagang kami nagkasala, lumabag sa kautusan at naghimagsik sa iyo. Hindi namin ginanap ang iyong mga utos na para rin sa kabutihan naming lahat. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi, gaya ng mga bituin sa langit, at ang buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-aalayan na mga handog na susunugin, mga hain at kamangyan. Wala man lamang lugar na mapaghahandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo, Panginoon, ngayon, nabagbag ang puso at magpakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libo-libong matataba, tupa, na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayong buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, huwag mong iwaksi sa amin ang iyong habag. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit. Purihin ang Panginoon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ano ba ang tao, Panginoon namin? Siya'y tao lamang na iyong pinapansin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparam siya na tulad ng lilim. Langit mong tahanan na iyong hubugin. Panginoon, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan na iyong hipuin. Lalabas ang usok aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat kong kaaway iyong pakalatin. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Hawakan mo ako at iyong itaas. Sa kalalimang tubig ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo't ng di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas. Ubod sinungaling na walang katulad. Kahit ang pangako ay sumpaing lahat. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O Diyos, aawitan kita ng isang bagong awit.
Pagbasa mula sa ng salita ng Diyos mula sa narito ang tubig, mga nauuhaw, ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, nasa iyong pangako ang pananalig ko. Naratnan ako ng umaga na tumatawag sa iyo. Nasa iyong pangako ang pananalig ko. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Panginoon, dinggin mo ang aking hibik, na iyong pangako ang pananalig ko. Tayo po'y tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Tayo po, purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, iligtas mo kami sa kamay ng aming mga kaaway. Sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kagalakang magpuri sa Kanya ngayong umaga at nagpapalakas ng aming pag-asa, tayo'y manalangin. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, Panginoon at Ama ni Jesus na aming manunubos, dahil sa pamamagitan niya, napasa amin ang karunungan at walang hanggang buhay na iyong kalaob. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Gawin kaming maging mapagpakumbaba. Bilang pagmamahal kay Kristo, tulungan kaming makapaglingkod sa kapwa. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Isugo sa amin iyong lingkod, ang iyong banal, Espiritong banal. Tulutan kaming maging tapat sa pagmamahalan. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Ninais mong gumawa ang tao at binigyan ng kapangyarihan pamahalaan ang sangkalupaan. Magbigay dangal nawa sa iyo ang aming mga gawain at sa aming kapwang makapagpabanal. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon upang sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya,
para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa kadakilaan ng iyong pangalan, Panginoon, kami pakinggan. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahuhusay na tagapangasiwa. Bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumagawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo Santo kami. Padre Pio, Ipanalangin mo o kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat.